So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito lang. So, meron kasi ako nakitang isang post na taga Tacloban na kinukundin na po yung ginawang rally na hindi natuloy doon nga po sa hakbang ng mautog ng mga Duterte. And then ngayon, itong mga organizer ng TAPS, ano ba yan? Transparency, Accountability, Peace, and Stability. Yung TAPS. So ngayon, ang sinisisi nila ngayon kung bakit hindi natutuloy yung hakbang ng mautog rally nila, si PBBM. Kasi actually, nakailan na ba sila? Di ba yung sa Bulacan? Yung unang-una pala sa ano sa Malolos. Sa Malolos, Bulacan. Tapos lumipat sila sa Bustos. Tapos sa Dumaguete. Tapos ngayon naman sa Tacloban, hindi natuloy. So ngayon, ang sinisisi nila ngayon, si PBBM. Okay. And then itong nakita kong post from Tacloban is kinukundina naman nila yung ginagawa ni Digong sa mismong lugar nila. Isipin nyo kasi mga kababayan, itong mga waray mga kababayan, itong mga waray na to, alam naman po natin na tahimik naman po yung mga buhay ng mga yan. Huwag nyo lang silang guguluhin, hindi rin magagalit yung mga yan. Ito ang problema kasi sa mautog. Pumupunta sila sa mga lugar na hindi naman sila welcome. Di ba? O so syempre mangyayari diyan, magagalit talaga sa inyo at ngayon itong mga waray na kababayan natin, obvious naman talaga na mga makamarcos yan eh. So bakit kayo pupunta sa mismong lugar na hindi kayo welcome kung di ba naman kayo sinto-sinto? Oh, maganda yan. Pumunta sila sa Ilocos. Oh, sa Ilocos kayo pumunta. So ngayon ito nakita ko tong post na to no, sa SMNI ko to nakita eh. So mautog peace rally sa Tacloban, hindi natuloy dahil sa panunupil ng PBBM admin. BBM admin na nga lang sila, oh. Tingnan nyo kung gaano kababoy yung mga yan, oh. So, paano nyo matuturing na media itong mga hayop na to kung wala silang respeto? Okay. Hindi ba nakukuha ng mga organizer ng mautog rally na yan na ginagamit lang sila ni Digong? Oh. So, ngayon, para mas maganda, actually may video dito. Panoorin na lang natin. Sulitan ko lang para hindi po tayo maka-copyright, no? Then putol-putulin lang natin. Sige. Pag-uusig at trying to stop yung rally nga dyan sa Tacloban, kung saan nakikita natin yung mga malalaking dump truck. Ngayon ba, nandyan pa rin yan, sirs? So, alam naman po natin yung nangyari doon, di ba? Na nung kailan nga po gaganapin yung rally, may mga dump truck na nakatambay doon. Ako malamang hindi kayo mag-agree sa akin dito. Pero para sa akin, naniniwala naman ako na mayroong kinalaman dito yung LGU. Naniniwala naman ako doon. Diyos ko naman, alangan namang hindi. Diba? Kasi mga kababayan, nangyari na po sa Bulacan, nangyari na po sa Dumaguete, at nangyari ulit sa Tacloban. So ako naniniwala ako na sinadya ito. Ang punto kasi dito mga kababayan, kung inayos lang sana ni Digong, yung maisog rally niya, i-welcome naman siya eh. Ano bang ginagawa ni Digong sa mautog rally? Di ba? Ano bang ginagawa ni Digong sa mautog rally? So, manlalait, mga alipusta, magmumura. So ngayon mga kababayan, ang punto natin dito, kung inayos lang sana ni Digong, simula pa lang yung maisog rally, tatanggapin naman siya ng mga ibang mga LGU eh. So yun nga kasi ang punto mga kababayan. Bakit ka tatanggapin ng mga LGU kung alam mo lang naman na manggugulo ka lang sa lugar nila? Tama, di ba? Oh. Tama, di ba? Alam mo pala manggugulo lang si Digong sa lugar ninyo. Bakit nyo patatanggapin? Oh. Yan. Dito rin Takero nag-brownout. Sabay ba tayo? Yan, continue natin. Okay. Yes po, nandun pa din naman. Hindi pa rin nila tinatanggal at mukhang hindi pa na sold out yung bidding na isinagawa nila doon. Kaya until now, nandun pa rin po ang mga heavy equipments na yan at mga truck. At yan po, actually nag-umpisa po yan eh, noong nandun tayo sa Bustos na kung saan hindi rin po natuloy yung ating sanang isasagawang isang malayang pagtitipon doon. At yan ay tila naging adaptation na ng mga local government units na kapag na-anticipate po nila na doon gaganapin ang panawagan o ang demand ng TAPS Coalition patungkol po sa transparency, accountability, peace and security, talagang ginagawan po nila ng isang sistematikong paraan para magkaroon po ng alibay. So ibig sabihin nun mga kababayan, alam nyo na. Alam na pala ng TAPS
na hindi na sila welcome sa buong Pilipinas. Ayun yun eh. Oh. Oh. Pa-victim nga, totoo yan, totoo yan, Patrick Lopez. Oh. So ngayon alam nyo na meron ng sistematiko na gagawin ang mga LGU pag pumupunta kayo ngayon or kung pupunta kayo. So ibig sabihin nun, hindi kayo welcome. At malamang sa buong Pilipinas yan. Doon na lang kayo mag-rally. Kung saan kayo welcome. Sa Davao City. Continue. Kasama nga po dyan, sa mga alibay na yan, yung pagpaparke ng mga truck na yan at sinasabi po nila na pagsasagawa daw ng pagbibindisyon at isa pa yung tinatawag nilang renovation. Nasa tingin natin sa dami po ng panahon, sa tagal ng panahon, sa haba ng araw na meron sila, bakit itatapat po tuwing tayo ay magkakaroon ng mga maisog rally upang so hindi nga kayo welcome. So dagdagan nyo pa yung kahihiyan ninyo. Dagdagan nyo pa. Hindi na nga kayo welcome panawagan sa ating kasalukuyang administrasyon ang mga hinanaing ng ating mga kababayan na may kinalaman po sa nabanggit po na mga panawagan ng TAPS. At sa inyo na po mismo manggaling, sino po ang nasa likod nito na trying to talagang gustong tigilan o pigilan ang mga sinasagawang rally po ng maisog? Ayan na, no? So nagtitrigger na ngayon itong sino pa tong reporter ng SMNI na to, nagtitrigger na talaga, no? So mga kababayan, no, mas malala pa po sa ABS-CBN talaga tong SMNI na to. So syempre ang sasagot ng TAPS si presidente. Sige. Sa ngayon wala naman po tayong ibang pwedeng maituro kung hindi yung nasa pinakarurok ng kapangyarihan, no? At ito po ay nanggagaling mismo directly sa pinakamataas, no? Alam niyo na po 'yon. Alam niyo na 'yon, no? So doon po galing ang order kasi ang Teka lang, sino bang pinakamataas? Si Lisa Marcos ba o si BBM? Hindi ko talaga alam, no, kasi akala ko ba si Lisa Marcos yung presidente. So linawin ninyo, dalawa sa narrative nila, yung mataas. Depende kung anong trip nila. So pwedeng si PBBM, pwedeng si Lisa Marcos. O di ba? Mga tanga kasi. Local government units, meron pong mga sariling constituents yan na pinoprotektahan at pinagseservisyohan. Pero kung papansinin po natin, bakit itong mga local politicians na to, parang mga bahagang kanilang mga buntot at takot na takot tuwing malalaman nila na may gaganaping maisog rally sa kanilang mga lugar. Kung sila lamang ang magbibigay ng desisyon, katulad ho ng mga nakakausap natin minsan, kapag tayo po ay humingi ng mga kaukulang abiso, iisa lang po ang kanilang sinasabi. Ano? Pagpasensyahan nyo na, hindi talaga kami makagalaw dyan at hindi kami po pwedeng lumantad. Dahil nga po, merong puwersa na nanggagaling sa itaas na pumipigil po sa pagpayag nila sa pagkakaroon natin ng mga maisog rally. Walang, no? Medyo bobo lang ng konti, no? Medyo bobo lang talaga ng konti. Kasi una sa lahat, mga kababayan, doon sila pumupunta sa mga lugar na hindi sila welcome. So talagang, bakit sisisi nyo yung presidente dito? Hindi nga kayo welcome, so tama na nga yung kalokohan na yan. So ngayon, mga kababayan, ang isa sa mga nireklamo nila, ito, no? Itong ticket. 'Di ba? Sabi nung sino ba yung vlogger na yun ulit? I-comment nyo nga ulit. Yung vlogger na taga Davao na bobo, yung pambansang langaw ba 'yon? Sama mo na rin si Pebbles, no? Sama mo na rin lahat, pati yung Bobos Travelers. Oo. Ito yung mga bobong mga vlogger Ang sabi nila, kaya daw po mahal yung ticket nung May 25 kasi daw binili daw po ni First Lady Lisa Marcos yung mga ticket, kaya daw po nagmahalan. 'Di ba? Narinig niyo 'yan, 'di ba? Si Bisdak isa rin 'yan 'di ba? Bukod sa pangit na nga, bobo pa. 'Di ba? Tsaka mukha pa nga mabaho So ito yung sinasabi ngayon ng mga DDS, 'di ba? Na nung May 25 daw po, mga kababayan, kaya daw sila sumakay daw po ng bus kasi nga daw yung ticket nga daw po is pumalo daw po ng 20,000, mahal, at saka wala na rin daw pong mabilhan.
Kasi nga daw, binili nga daw po ni First Lady Lisa Marcos yung ticket. O kung di ba naman engot to mga hayop na to, tingnan niyo So, sinubukan kong tumingin kung magkano ang ticket. Anong date to? So, ito ay May 29. Tama ba? Hindi ko na isama yung date. So, May 29 to. So, ngayon, hanggang ngayon mga kababayan, 22,000 pa rin po yung ticket. Ayan wala na pong mautog rally. Yung pambansang langaw na bobo. Pati itong bisdak na yung bisdak, di ba? Pati itong Bobos Travelers, ang papangit nyo na nga, ang bobobo nyo pa. Kasama mo pa si Badong. Pangit na nga bobo pa mga kababayan. So kasi mga kababayan, akala ko ba binili ni Lisa Marcos yung ticket no May 25, kaya nagmahalan. Kaya pumalo ng 20,000. Ngayon nga, 22,000 mas mahal ngayon So, ang punto ko lang dito mga kababayan, kasi mga streetwise, basta lang sila makapagbatikos, basta lang po sila talaga makapagbato ng kahit anumang bintang kay First Lady Lisa Marcos at kay PBBM, kahit na po magmukha po silang tanga. Ayan yung ticket May 29. 29 o 28, hindi ko na isama, 29 ko ata nailagay ito, May 29. Subukan nyo rin. Subukan nyo rin, i-search ninyo kung magkano yung ticket papuntang Tacloban. Mahal po talaga kasi nga po may problema po talaga yung airport nila. Hindi nga, sa totoo lang talaga, Tapos yung nakita ko pa, itong nabanggit ko nung huling live stream ko Tapos nakita ko pa sila, nag-live stream pa talaga sila, silang 4. Si Bobos Travelers, si Pambansang Langaw, si Bisdak, tapos yung isa, hindi ko kilala. Ano yung isa? Si Tropang Bisaya pala yung isa. Yung isa. 4 sila. Nagla-live stream sila ngayon doon. Ang sabi nila, kinikitil lang aming kalayaang mamahayag. Tapos pinapanood ko, ang sabi ko, walang yan na yan, muntik na masira yung screen ko kasi ang papangit ng mga muka. Isipin niyo, ang papangit na nga ang bobobo pa. Muntik nang masira yung screen ko habang pinapanood ko So ngayon mga kababayan, ito na. Diyos ko, ewan ko ba. Pati ulan sinisi sa gobyerno. Ito mong katangahan ng mga to. So ngayon, nasabi dito, so actually, tininan ko to. May nakita kong kumakalat ngayon. Actually, trending ito Trending itong si Jose Fernandez. Jose pala. Trending itong si Jose Fernandez. Okay. So, ito yung open letter po para kay Duterte. So, itong Jose Fernandez na to, nakita ko naman na isa siyang unknown na account. So, syempre, iniiwasan niya rin po naman na makaladkad yung personal niyang buhay. Kasi kilala naman po kasi natin yung mga DDS. Yung mga DDS po, balahura po yung mga yan, na may personal po yung mga yan. Halongkatin po nila yung Facebook mo, and then saka kanila babanatan. Ganyan po kapangit yung ugali ng mga DDS. So sabi dito ni Jose Fernandez first reason the flights have been fully booked is that the Tacloban Airport is undergoing shortened operating hours due to necessary runway repairs. So okay na yun, nasagutan natin yan. Kasi ito yung sinasabi nila Tapos sabi dito, second, second, why would we support any attempt to insult and humiliate the present administration in our own backyard? Tama naman, di ba? The Romualdez and Marcoses have always had the Taclobanons back. While the Dutertes have been an ally to Taclobanons, they should not expect the Taclobanons to simply abandon the Romualdez for them. Tama naman, di ba? Bakit naman kasi papayag yung mga taga-waray, yung mga waray, na papapasukan ng mga Duterte tapos bababuyin lang nila yung Romualdez tsaka yung Marcos? Tama naman, di ba? At alam naman po natin na baluarte po yan ng Marcos tsaka ng Romualdez. Tama kasi napakaganda ng pagkakasulat niya Di ba? Why would we support any attempt to insult and humiliate the present administration in our own backyard? Well, ito lang sinasabi ko lang sa inyo mga kababayan, okay lang po na magkaroon ng rally, yung maisog na yan. Okay lang yan. Kasi ang sinisiran naman nila is yung mga sarili nila. So, well, karapatan naman ng mga
mga waray na itapon sila. So respeto natin 'yon. Ako nga gusto ko nga araw-araw merong maisog rally eh. Hindi nga, seriously. Oh. Sabi dito no, third, we will not support any attempt to destabilize the administration. Your napaka-kontalos, maisog nga rally will not gain any decent following from us because the present administration has been nothing but generous. They have given Tacloban, the entire region, and the Waraynons hope that someday we will be free from poverty and have lasting peace. Oo. Kasi actually natural naman talaga yan. Siyempre ba naman, yung congressman ninyo is House Speaker, alam nga namang hindi kayo makaramdam ng kaginhawaan sa inyo, di ba? Or hindi nyo na-visualize yung future ninyo. Napakawalang kwenta naman ni Martin Romualdez kung gano'n, di ba? So sabi pa dito, finally, yung problema kasi dito, Bisaya eh. Finally, dili kami masugot nga susugaron an amon nga ginbutusan nga mga manghigugma nga mga opisyales sa mismo amon Baluarte. Bisan siguro mga Dabawenyo diri masugot sugaron namon it mga Duterte dida mismo sa Davao City. Hindi ko maintindihan, pasensya na no. Bahala ka mo magrally. Hit iyo kanuhay ka maisog ha iba na lugar. Pero ayaw na didi ha amon ha Tacloban. So bahala kayo magrally, basta wag lang dito sa Tacloban, parang ganoon eh. Amon ini syudad, syudad namin to. Sa amin ang Tacloban, ayaw naming magpakabuot kung ano it amon gusto. Audad it iyo binuwa ngang samok didi sa amon. Hindi ko maintindihan pero parang mas malinaw sa mga sa PA ninyo mga Duterte. Hindi ko maintindihan eh. Pero parang ang pagkakaintindi ko, tang inumin mo Duterte. Tang inumin mo wag Milo. Parang mas maganda siguro ganun na lang, no? So yun mga kababayan. So ibig sabihin nito mga streetwise, hindi welcome. 'Di ba? Hindi welcome itong mga Duterte na to sa Tacloban. So bakit pa kayo nasisiksikan diyan? 'Di ba? Tapos ngayon ito na. So sabi ni Digong, nagsalita na naman si Digong, open letter to the people of Tacloban. Kung saan hindi ka welcome, nag-open letter ka pa, hindi mababastos ka nga talaga dito. So, actually, no, I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of the recent events that have brought inconvenience, discomfort, disruption in their lives. This is for all those flights have been canceled, travel to the city, have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstruction in the use of Remedios Trinidad Romualdez Plaza. So ngayon, ang sabi ni Digong, dahil daw po sa rally nila, sinadya daw po na hindi magkaroon ng flight sa Tacloban. Diyos ko, ewan ko ba kay Digong? Ewan ko ba? So hiwalay na lang natin to, no? Kasi dapat meron pang kasunod to eh. Pero ihiwalay na lang natin 'yan. Okay? So ngayon mga kababayan kasi, ito na. So napaka on denial talaga ni Digong. Hindi ko talaga alam no kung saan humuhugot ng kapal ng muka itong si Duterte. So ngayon ang lumalabas ngayon pa victim na lang ngayon si Digong. Oo. So, kayo ba naniniwala ba kayo? Ito lang no bago tayo magtapos no. So diyan po sa 1,300 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, paligtan lang po ng video po na to diyan po sa Team Replays. Ano masabi niyo nga po dito? Na ngayon nga po sinisisi ngayon ng TAPS, transparency, accountability, ano ba 'yon? Peaceful and ano ba? Nasabi ko na kanina. So, ngayon ang sinisisi nila ngayon si PBBM. Kung bakit nga daw po hindi natutuloy yung rally nila. Well, ako naniniwala naman ako na mayroon kanalaman ng LGU dito. Pero mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, yung mga taga-Waray po talaga, hindi po talaga sila welcome. Ang mga maisog po sa Tacloban. 'Di ba? So, yun nga mga kababayan, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito? At kayo ba naniniwala ba kayo na kung ganito po yung nangyayari sa Mautog Rally, malaki ba yung chance na posibleng hindi sila welcome sa buong Pilipinas?
posible na doon na lang sila sa Davao. O doon na lang kayo sa Davao. Mas maganda pa. Kasi ginugulo ninyo eh. Ginugulo ninyo yung maayos at tahimik, di ba, na pamumuhay ng mga tao sa Pilipinas. So malamang, ang malinaw dito, naka-4 na lugar na kayo. 4 na lugar na tinatapon na kayo. So ibig sabihin nun, kung meron pang 5, ang kapal naman ng mukha ninyo. Hindi pa rin kayo tinatablan. So ako naniniwala ako na posible kung may 5 pa yan, hindi na sila welcome sa buong Pilipinas. Ganun lang yun. Di ba? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko itong lahat yan. So thank you mga kababayan, the next topic tayo.